Si Ramon at Diego ay matalik na magkaibigan mula pa noong kanilang kabataan. Sila ay magkasama sa hirap at ginhawa, naglalakbay sa iba't ibang lugar, at sabik sa mga kakaibang karanasan. Pareho silang may pagka-adventurous at mahilig sa mga kwento ng kababalaghan. Kaya't kapag may naririnig silang mga misteryo at kwento ng aswang, hindi nila palalampasan ang pagkakataong imbestigahan ito. Si Ramon ang palaging maingat at may pagka-analitiko, samantalang si Diego naman ang impulsibong kalog na madalas nagdadala ng saya sa kanilang mga lakbayin. Isang gabi, sa inuman, narinig nila ang tungkol sa isang payesta sa liblib na baryo ng Baras sa Capiz. Kwento ng mga matatanda, ito ang paboritong tipunin ng mga aswang tuwing gabing madilim at walang buwan. Ito raw ang selebrasyon ng kanilang pagkakaisa, kung saan nagpapakita sila ng kanilang tunay na anyo, at isang pagkakataon para sa kanila upang mangakit ng mga dayo. Dahil sa kanilang pagkasabik, agad nilang napagkasunduan na pumunta sa baryo para maranasan ang kakaibang payesta. Ngunit hindi nila alam na ang kanilang binabalak na paglalakbay ay magbubukas sa kanila ng pinto patungo sa takot, pangamba, at isang kahindik-hindik na realidad na hindi nila inaasahan. Alas 2 ng hapon nang dumating sina Ramon at Diego sa baryo ng Baras, isang lugar na tila nakalutang sa katahimikan. Pagbaba nila sa jeep na inarkila, napansin agad ni Ramon ang kakaibang aura ng baryo, parang may bumabalot na lamig sa paligid. Si Diego naman ay tila hindi alintana ang paligid at masayang nagbibiro habang naglalakad. Ngunit nang makapasok sila sa baryo, napansin nilang kakaunti lamang ang mga tao at karamihan sa mga bahay ay gawa sa luma at naninilaw na kahoy, parang hindi na sisikatan ng araw. Pagdating nila sa plaza, isang matandang babae ang lumapit sa kanila. Tinitigan sila nito mula ulo hanggang paa, at tila ba ini-inspeksyon ang kanilang kabuuan. Nagsalita ito sa mababang tinig, "Mga anak, ang payesta ay hindi para sa lahat. Maraming nawawala, at hindi na bumabalik sa kanilang pinanggalingan. Ngunit dahil sa kanilang kapusukan at pagkasabik, ngumiti lamang si Diego. Huwag po kayong mag-alala, inay. Sanay kami sa mga ganitong kwento," sagot niya habang patawang pinapakalma si Ramon na halatang natutuliro. Ngunit bago pa man sila makaalis, lumapit ang matanda kay Ramon at iniabot ang isang maliit na pulse heiress na yari sa buhok. "Isuot mo ito, anak. Ito'y magsisilbing proteksyon." Bagamat may pagdadalawang isip, isinuot ni Ramon ang pulse heiress sa utos na rin ni Diego na tila kinikilig sa pagkakabiruan ng sitwasyon. Pagsapit ng gabi, bumalik sina Ramon at Diego sa plaza, kung saan tila nagbago ang itsura ng baryo. Ang tahimik na lugar kanina ay puno na ngayon ng ilaw mula sa mga sulok, at nagkakantahan ng mga tao sa saliw ng mga tradisyonal na tugtugin. Ang bango ng lutong kakanin at pulutan ay nagkalat sa hangin, ngunit tila may ibang amoy na sumisingit sa halimuyak, isang mapanghi at amoy lupa na nagbibigay ng kakaibang hilakbot kay Ramon. Habang nakikihalubilo, napansin nila ang kakaibang itsura ng mga tao. May mga matanda na tila may nakalitaw na mga sungay sa kanilang noo, at ang mga mata ng ibang dumadalo ay nanlilisik na para bang gutom na gutom. Pinakamatindi ang kaba ni Ramon nang mapansing ang ibang bata sa baryo ay mayroong mga mahahabang kuko at tila lumalaking mga pangil. Si Diego, sa kabilang banda, ay abalang nagkukwento at nakikipag-inuman sa mga kalalakihan sa baryo. Napansin ni Ramon na habang tumatagal ang gabi, lalo pang tumitindi ang kababalaghan. Ang kanilang mga kasama sa mesa ay tila nagbabago ang anyo kapag binabalingan niya ng tingin, at ang mga ngisi ng mga ito ay parang may nakatagong lihim. Habang masaya si Diego sa pakikipag-inuman, si Ramon naman ay hindi mapakali. "Diego, parang hindi ito ang payesta na inaasahan natin," bulong niya sa kaibigan. Ngunit si Diego ay nagtawa lamang. "Pare, natatakot ka na ba? Relax ka lang." Ngunit sa gitna ng tawanan, biglang may lumapit sa kanilang isang babae, maputi ang balat.
Mahaba ang buhok na parang abot hanggang sahig, at ang kanyang mga mata ay malamlam na tila bang nagpapahayag ng isang malalim na kalungkutan. Halina kayo, mga dayo. Huwag kayong mahihiyang tikman ng aming mga handa, iniaya niya habang nakangiti ng matipid. Tinapik ni Diego ang balikat ni Ramon. "Oh, ano pa hinihintay mo, pre? Tikman na natin." Ngunit nang itaas ni Ramon ang isang putaheng iniaalok ng babae, napansin niya ang kulay ng sabaw na tila kulay dugo at may kakaibang amoy na nagpasama ng kanyang sikmura. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang gabi at ang kanilang kaba. Napansin ni Ramon na hindi na makalakad ng tuwid si Diego dahil sa sobrang kalasingan. Nang maramdaman ni Ramon na tila may tumatawag sa kanya mula sa madilim na bahagi ng plaza, napalingon siya at nakita ang matandang babae na nagbigay sa kanya ng pulse Eris kanina. Muli itong lumapit sa kanya at bamulong, "Umalis na kayo bago sumapit ang hating gabi, kung ayaw ninyong maging handa ng mga aswang." Kinilabutan si Ramon. Biglang bumalik sa kanyang isip ang mga babala ng matanda, kaya't niyugyug niya si Diego upang magising ito. Ngunit nang subukan niyang itayo ang kaibigan, tila may bigat na nagbabalot sa katawan ni Diego, at nagiging malamig ang kanyang balat. Sa paningin ni Ramon, nag-iba ang anyo ni Diego, ang kanyang mukha ay tila unti-unting nagiging maputla, at ang kanyang mga mata ay tumitirik. Sa kanyang takot, napalingon si Ramon sa paligid at nakita niyang ang mga kasayahan at ngiti ng mga tao ay biglang naging malamlam at nakakatakot. Ang mga ngiti ay nagmistulang mga pangil, at ang kanilang mga katawan ay tila nag-iiba ng anyo, lumalaki ang mga kuko at nagiging tila malapakpak ang mga braso. "Diego, gising ka, kailangan nating umalis dito." Pagmamakaawa ni Ramon. Ngunit si Diego ay tila nawawala na sa kanyang ulirat, nakangisi at parang wala nang pakialam sa nangyayari sa paligid. Huli na nang mapagtanto ni Ramon na hindi lamang sila basta dumalo sa isang simpleng paesta, pumasok sila sa isang selebrasyon ng mga nilalang na matagal nang tinatago ng baryo mula sa mundo ng mga tao. Tumakbo siya, ngunit sa bawat hakbang ay tila nararamdaman niya ang mga matang tumititig sa kanya, naghihintay sa kanyang susunod na pagkakamali. Nilainggan niya ang matandang babae na nagbibigay babala, ngunit bago pa siya makapagtanong, naglaho na ito sa dilim. Ang kanyang huling nakitang mukha ay ang ngiti nito na nagbabadya ng lihim na kinatatakutan ng bawat isa sa baryo. Nang maramdaman ni Ramon na nasa bingit na sila ng panganib, buhat-buhat niya ang kaibigang si Diego na halos wala ng malay. Habang pabilis ng pabilis ang kanyang paghinga, napansin niya ang mga bulong sa hangin, tila nagmumula sa mga taong kanina lamang ay masaya sa paesta. Ngunit ngayon, ang mga tao sa plaza ay nag-iba na ng anyo. Ang kanilang mga mata ay mapula, ang kanilang mga ngipin ay matulis, at ang kanilang mga kuko ay mahahaba na parang matalim na kutsilyo. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, may hawak na kubyertos na tila ba handa ng gamitin sa isang kasangkapan ng karahasan. "Hindi ka dapat nandito, bata," sambit nito. "Ang mga dayo'y palamuti lamang para sa aming mga bisita." Nagsimulang tumakbo si Ramon habang buhat si Diego, lumilingon-lingon upang masigurong walang nakasunod. Ngunit ang plaza ay tila isang malaking bitag, saan man siya tumakbo, bumabalik siya sa parehong lugar. Hindi niya mahanap ang daan palabas. Tila ang mismong baryo ay nagiging buhay at nililigaw siya. Sa bawat sulok ay may mga matang nagmamasid, at mga paang humahabol na tila sinisipsip ng lupa. Hindi niya naiwasang maalala ang sinabi ng matandang babae. Ang paesta ay hindi para sa lahat. Kinilabutan siya sa mga alaalang iyon, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Sa wakas, sa dulo ng isang madilim na daan, nakita niya ang isang kubo na medyo liblib mula sa ibang mga bahay. Pinasok niya ito, umaasang dito siya makakatakas. Sa loob ng kubo, napansin niya ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa mga dingding. Sa gitna ng sahig, may nakasalang na lumang altar,
na may mga itinumpok na itim na kandila at mga pulseres na katulad ng suot niya. Nagising si Diego sa biglang pagtigil ni Ramon. "Pre, anong nangyayari? Bakit tayo nandito?" Tanong ni Diego na halatang gulong-gulo. "Hindi ito ordinaryong paista, Diego. Kailangan nating makaalis," sagot ni Ramon, habol ang hininga. Ngunit bago pa sila makapagsimulang muling tumakbo, isang malakas na kalabog ang umalangaw mula sa pintuan ng kubo. Si Ramon at Diego ay biglang napalingon at natigilan nang makita ang isang matandang babae na may maputlang mukha, mapupulang mata, at tila baga katawan na may mahahabang kuko at malapakpak na braso. Ngumiti ito sa kanila, at unti-unting lumapit. Habang papalapit ang babae, naalala ni Ramon ang pulseres na ibinigay sa kanya ng matandang babae. Mabilis niyang hinawakan ito at idinidiin, umaasang ito ay magbibigay ng proteksyon. Sa di inaasahan, isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa kanya at kay Diego. Tila napaatras ang nilalang, nangilabot at sumigaw ng matinis na tinig. "Hindi kayo dapat nandito," anito habang pilit na iniiwasan ang liwanag na bumabalot kina Ramon at Diego. Inakay ni Ramon si Diego palabas ng kubo habang tinutukan ng liwanag mula sa pulseres ang aswang. Sa wakas, natagpuan nila ang daan pabalik sa plaza. Ngunit sa bawat kanto, may mga nilalang na naghihintay sa kanila, mga nilalang na mistulang kinakalawang na mga anino, nagkukubli sa bawat sulok. Pagdating nila sa plaza, nakita nila ang isang grupo ng mga aswang na nagkakantahan at sumasayaw. Ngunit nang makita sila, ang saya ng paista ay biglang nagbago. Ang kanilang mga ngiti ay napalitan ng matutulis na pangil at mga nanlilisik na mata. Lumapit ang mga ito sa kanila, tila uhaw na uhaw sa sariwang laman. Biglang naalala ni Ramon ang mga kandilang nakita niya sa altar sa loob ng kubo. Hawak si Diego, sabay silang bumalik sa kubo at sinindihan ang isang kandila. Sa sandaling samindi ito, naramdaman nila ang isang malamig na hangin na tila nagtataboy sa mga aswang. "Hindi nila tayo makikita habang may sindi ang kandilang ito," bulong ni Ramon habang tinitingnan ang naglalagablab na apoy ng kandila. Sa bawat hakbang ni Ramon at Diego, ramdam nila ang malamig na hangin na tila sumasabay sa kanilang bawat galaw. Ang kandila na hawak ni Ramon ay ang tanging nagbibigay liwanag at init sa gitna ng malamig na gabi. Alam niyang hindi maaaring mamatay ang apoy, dahil iyon lamang ang nagpoprotekta sa kanila mula sa mga nilalang na naghihintay sa dilim. Habang naglalakad sa masukal na daan palabas ng baryo, napansin nila ang mga kaluskos sa paligid. Ang mga puno at damuhan ay tila may sariling buhay, na mistulang humihinga at kumikilos sa kanilang pagdaan. Biglang narinig ni Ramon ang mahinang bulong sa kanyang tenga, mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit tila may nagdidikta sa kanya na tumigil at bumalik sa baryo. "Ramon, kailangan nating bilisan," sambit ni Diego habang nanginginig sa takot. Kahit lasing pa siya kanina, tila nawala na ang epekto ng alak sa takot na nararamdaman niya ngayon. "Huwag kang mag-alala, Diego. Hawak ko pa ang kandila. Hanggat may apoy, ligtas tayo," bulong ni Ramon habang pinipilit labanan ang pagkatakot. Sa bawat hakbang, nararamdaman nila ang mga matang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Biglang may narinig silang malakas na kalusko sa kanilang likuran, kasunod ng isang matinis na hagikak. Napalingon sila at nakita ang isang grupo ng mga aswang na unti-unting lumalapit. Ang mga ito ay naglalakad na parang hindi na mga tao, kundi mga halimaw na may mapupulang mata at mahahabang pangil. "Saan tayo pupunta, Ramon?" sigaw ni Diego habang pilit pinipigilan ang luha. "Doon, sa may bangin," sagot ni Ramon, sabay senadorya sa isang makitid na daan patungo sa gilid ng isang bangin na hindi kalayuan. Nagmadali silang tumakbo, hindi alintana ang panganib na maaaring dala ng bangin. Habang tumatakbo,
ramdam ni Ramon na ang kandila ay unti-unti nang nauubos. Ngunit wala na silang pagpipilian kundi magpatuloy at umasa na makalayo bago mamatay ang apoy. Pagdating sa gilid ng bangin, napahinto sila. Sa kanilang harapan ay isang napakalalim na bangin, habang sa kanilang likuran ay papalapit ang mga aswang. Ang kandila sa kamay ni Ramon ay malapit nang mamatay. Alam nilang wala ng oras, at ang natitirang liwanag ay hindi na kayang itaboy ang mga halimaw na dumarating. Biglang, naramdaman ni Ramon ang malamig na hangin na bumabalot sa kanila. Bumalik sa isip niya ang matandang babae sa plaza, ang babaeng nagbigay sa kanya ng pulseres. "Sino ka?" sigaw niya sa kawalan, umaasang maririnig siya nito. "Tulungan mo kami." Sa di inaasahan, isang malamig na bulong ang sumagot mula sa kanyang likuran. "Hindi lahat ng araw ay nagtatapos sa takot. Iwanan ang kandila sa lupa, at ipikit ang iyong mga mata." Nagdalawang isip si Ramon, ngunit walang ibang paraan. Dahan-dahan niyang inilapag ang kandila sa lupa, at hinawakan ang kamay ni Diego. "Ipikit mo ang mga mata mo, Diego. Huwag kang tatakot," sabi niya, kahit siya mismo ay nanginginig sa takot. Nang ipinikit nila ang kanilang mga mata, naramdaman nila ang isang malakas na hangin na bumalat sa kanila, parang isang alon ng lamig na dumaan sa kanilang mga katawan. Kasabay nito ang mga tinig na tila naglaho sa dilim. Pagdilat ng kanilang mga mata, nakita nila ang kanilang sarili sa gilid ng isang kalsada, malayo na sa baryo ng Baras. Ang baryo ay hindi na nila matano, at ang tanging palatandaan ng kanilang pinagdaanan ay ang pulseres na nasa braso ni Ramon, na ngayon ay tila naninilaw na, parang tinanggalan ng bisa. Napabuntong hininga si Ramon habang yakap ang nanginginig na si Diego. Hindi na sila bumalik sa baryo ng Baras, at iniwan ang lugar na iyon na parang isang masamang panaginip. Simula noon, kahit saan sila magpunta, hindi nila nakakalimutan ang gabing iyon sa Capiz, ang payesta ng mga aswang, ang baryong puno ng mga lihim, at ang mga matang laging nakamasid sa dilim. Pagkatapos ng kanilang nakakatakot na karanasan sa baryo ng Baras, parehong hindi makatulog sina Ramon at Diego ng ilang gabi. Kapag pumipikit sila, muling bumabalik sa kanilang alaala ang mga mata ng mga aswang at ang mga pangil na tila nagngangalit sa dilim. Ang baryo ay tila isang malupit na panaginip na hindi nila matakasan. Pagbalik nila sa kanilang bayan, ipinangako nila sa isa't isa na hindi na muli babalik sa Capiz o sa kahit anong lugar na puno ng misteryo. Ngunit kahit napilit nilang binabaliwala ang mga alaala, unti-unting napansin ni Ramon na may kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Madalas siyang makaramdam ng panghihina at hindi maipaliwanag na pagkapagod, lalo na kapag lumalapit ang gabi. Isang gabi, habang siya ay nakahiga sa kama, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na bulong sa kanyang tenga, isang pamilyar na tinig na tila sa matandang babae na nagbigay sa kanya ng pulseres. "Binalaan kita, Ramon. Ngunit bumalik ka pa rin," bulong nito, at bigla siyang kinilabutan. Mabilis siyang bumangon at pinuntahan si Diego na naninirahan lamang sa kalapit na bahay. Pagdating niya, nakita niyang si Diego ay nakaupo sa labas ng bahay, tila gising pa rin at parang wala sa sarili. "Pare, narinig mo rin ba yon?" tanong ni Ramon habang hinihingal sa kaba. Tumango si Diego, at sa mga mata ng kanyang kaibigan, nakita niya ang parehong takot na nararamdaman niya. "Simula noong bumalik tayo, Ramon, nararamdaman ko na parang hindi tayo nakaligtas sa sumpa ng baryong iyon." Napagtanto ng magkaibigan na ang kanilang kaligtasan mula sa baryo ng Baras ay hindi pala ganap. Tila may dalang sumpa ang kanilang karanasan, isang sumpang unti-unting kumakain sa kanilang mga katawan at isipan. Sa mga sumunod na araw, nakaramdam sila ng kakaibang pangangati sa kanilang mga balat, na nagdudulot ng tila kaliskis o maliliit na sugat na hindi nawawala. Habang tumatagal, napapansin ni Ramon na hindi lang pisikal ang epekto ng sumpa. Pati ang kanyang isipan ay naaapektuhan,
mga bulong at mga pangitain ng baryo ng Baras ang samasagi sa kanyang alaala, lalo na kapag tumatahimik ang gabi. Si Diego naman ay mas lalong naging malungkutin at malayo ang tingin, na parabang ang kanyang kaluluwa ay hinihila pabalik sa baryo. Nagpasya silang maghanap ng isang albularyo, sa pag-asang ito ang makakatulong sa kanila. Sa kanilang paghahanap, nakarating sila sa isang matandang manggagamot sa isang liblib na lugar, at nang marinig nito ang kanilang kwento, napatitig ito ng malalim sa kanila at umiling. Hindi basta-basta na makakawala kayo sa sumpa ng mga aswang, sabi ng matanda habang sinisindihan ng insenso sa kanyang maliit na kubo. Kapag natikman ka ng paesta, hindi ka na makakatakas. Itinuro sa kanila ng albularyo ang isang seremonya upang maputol ang sumpa. Kailangan nilang bumalik sa baryo ng Baras at hanapin ang altar kung saan nila nakita ang mga kandila noong gabi ng paesta. Ang kailangan nilang gawin ay sunugin ang natirang pulseres ni Ramon sa altar upang makawala sa pagkakagapos nila sa baryo. Sa kabila ng takot, nagpasya si Ramon at Diego na bumalik sa Capiz para gawin ang ritual na itinuro ng albularyo. Sa kanilang pagdating sa baryo, muli nilang naramdaman ang malamig na hangin na bumalot sa kanila noong una silang dumating. Walang tao sa plaza, at ang baryo ay mas mukhang abandonado na ngayon, parang walang buhay. Pumunta sila sa kubo kung saan nakita nila ang altar. Nakapasok sila, at natagpuan nila itong nasa gitna ng makapal na alikabok at mga sapot ng gagamba. Inilabas ni Ramon ang pulseres at inilapag ito sa altar. Tumingin siya kay Diego, at sa sandaling iyon, alam nilang ito na ang kanilang huling pagkakataon para makalaya. Habang sinisindihan nila ang pulseres, naramdaman nila ang matinding hangin na tila gustong patayin ang apoy. Ang mga pader ng kubo ay nagsimulang mag-echo ng mga bulong at hagikhat, tila mga aswang na nagagalit sa kanilang ginagawa. Biglang naramdaman nila ang isang malakas na pagyanig sa ilalim ng lupa. At nakita nila ang mga anino ng mga aswang na unti-unting sumisilip mula sa madilim na bahagi ng kubo, nakatitig sa kanila ng may puot. "Sige, Ramon, bilasan mo," sigaw ni Diego habang pilit pinapakalma ang sarili. Sa wakas, nasunog ang pulseres at unti-unting hamina ang mga bulong sa paligid. Kasabay ng pagtigil ng apoy, ang mga anino ng mga aswang ay biglang naglaho, at ang kubo ay nanembalik sa tahimik na estado. Huminga ng maluwag sina Ramon at Diego. Alam nilang nagtagumpay sila sa pagsira sa sumpa ng baryo ng Baras. Ngunit sa kanilang puso, ramdam nila ang bigat ng mga alaala at ang pangakong hindi na muling magpapalokos sa misteryo ng mga liblib na baryo. Pagbalik ni Ramon at Diego sa kanilang bayan, nag-iba na ang kanilang pananaw sa buhay. Ang kanilang mga kwentuhan ay hindi na puno ng halakhak at berwan, kundi ng seryosong pagbabantay sa bawat paligid. Ang baryo ng Baras sa Capiz ay nanatiling misteryo sa kanila, isang lugar na puno ng mga lihim at takot na hindi na nila nanaisang balikan. Ngunit tuwing gabi, sa katahimikan, minsan ay naririnig pa rin nila ang bulong ng mga aswang. Sa isang tahimik na bayan sa Iloilo, may tatlong magkakaibigan na nagpasya ng magbakasyon upang maghanap ng kakaibang adventure, sina Rico, Marco, at Lea. Si Rico ay isang matapang at mapagmasid na lalaki, mahilig siya sa mga kwentong kababalaghan at laging handang sumubok ng mga bagay na di karaniwan. Si Marco naman ay isang seryoso ngunit mapagmahal na kaibigan, siya ang pinakamaingat sa tatlo at madalas pumapangalawa sa desisyon ni Rico, kahit na madalas siyang takot sa mga kababalaghan. Si Lea naman, ang tanging babae sa grupo, ay isang masayahin ngunit misteryosang personalidad. Mahilig siya sa mga alamat at engkanto, kaya't may natural siyang hilig sa mga kwento ng kababalaghan. Isang araw, habang nag-iinuman ang tatlo, napag-usapan nila ang isang baryo sa Iloilo na tinaguriang liblib na baryo. Ayon sa mga lokal, ito ay isang lugar na puno ng mga aswang,
kung saan ang gabi ay tila mas mahaba at mas malamig kaysa sa ibang lugar. Ang baryong ito ay bihirang pinupuntahan ng mga dayo, at kakaunti lang ang may lakas ng loob na maglakbay patungo rito. Nagpasya ang tatlo na sumubok at pumunta sa liblib na baryo. Para kay Rico, ito ang ultimate adventure, para kay Marco, isang pagsubok ng kanyang tapang, at para kay Lea, isang pagkakataong makakita ng kakaibang mundo. Ngunit walang nakakaalam sa kanila na sa pagpasok nila sa baryong ito, magbabago ang kanilang mga buhay at madidiscover nila ang mga sikretong dapat sanay na natiling lihim. Pagdating nila sa baryo, napansin agad ng tatlo ang kakaibang atmosphere nito. Tahimik ang buong paligid at tila ba may bumabalot na malamig na hangin. Ang mga bahay dito ay luma at tila ba walang nakatira. Hindi nila napigil ang makaramdam ng kilabot nang makita nila ang mga matang sumusulyap sa kanila mula sa mga bintana ng bahay. Sa kanilang pag-iikot, nakilala nila si Lola Esme, isang matandang babae na nakatira sa baryo. Siya ay mabait ngunit tila may mga mata siyang laging nagbabantay at ang kanyang tinig ay may halong babala. "Bakit kayo nandito, mga bata?" tanong ni Lola Esme habang nakatitig ng malalim sa kanilang mga mata. Hindi lugar ang baryong ito para sa mga dayo, lalo na kapag magtatakip silim na. Ngunit sa halip na magpasindek, nagpasya sina Rico, Marco, at Lea na manatili. Hindi nila kayang magpatinag. Sa kabila ng babala ni Lola Esme, naghanap sila ng matutuluyan sa baryo at nakahanap ng isang maliit na kubo sa may dulong bahagi. Sa kanilang pananatili doon, nagsimula na ang sunod-sunod na kababalaghan. Sa kanilang pagtulog sa kubo, narinig nila ang mga kalusko sa labas, tila may mga naglalakad sa paligid na parang mga anino. Unti-unting naglabasan ang mga pangitain, mga mata sa dilim, mga nakakatakot na bulong, at mga anyong biglang nawawala. Isang gabi, habang natutulog ang tatlo sa kanilang kubo, biglang naramdaman ni Marco ang malamig na hangin at tila sumisingit sa kanyang balat. Nagising siya at napansin ang isang mabagal ngunit mabigat na yabag sa labas ng kanilang kubo. Tahimik niyang ginaisang si Rico at Lea, at sabay-sabay silang nakiramdam. Nang sila'y sumilip sa maliit na bintana, nakita nila ang isang babaeng may mahabang buhok na hanggang paa, dahan-daang naglalakad sa gitna ng dilim. Ang kanyang mata ay pula at tila nagbabagang apoy. Dahan-dahan siyang lumapit sa kubo at sa bawat hakbang niya, bumibigat ang kanilang pakiramdam, na parang may dumadagan sa kanilang mga dibdib. Sinubukan ni Lea na kumalma at pilit na inintindi ang nakita. Siya kaya ang sinasabing aswang sa kwento ni Lola Esme? Tanong niya sa pabulong na tinig. Dahil sa takot, pinilit nilang hindi gumawa ng ingay. Ngunit, tila ba alam ng babae na may nanunood sa kanya. Bigla siyang huminto sa tapat ng kanilang pintuan at dahan-daang ngumiti, isang ngiting tila puno ng galit at pananakot. Napaatras ang tatlo, nang biglang magingay ang mga bintana ng kanilang kubo. "Ano ang gagawin natin?" nanginginig na tanong ni Marco habang hinahawakan ang kamay ni Lea. Ngunit bago pa man sila makagalaw, isang malakas na ingay ang narinig nila mula sa labas ng kubo, mga yabag ng tila hindi isang tao kundi isang mabangis na nilalang. Ang tatlong magkakaibigan ay napatitig sa isa't isa, tila ba sinisiguro kung ano ang kanilang susunod na hakbang. Alam nilang hindi sila basta makakalabas ng baryo na iyon nang hindi nila nalalaman ang totoong lihim ng liblib. Habang nanginginig ang tatlong magkakaibigan sa kanilang kubo, biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanila si Lola Esme. Nangingislap ang mga mata nito sa dilim, at sa kanyang pagsalubong sa kanila, hindi nila moari kung sila ba'y dapat makaramdam ng ginhawa o mas matinding takot. Ngunit sa halip na magalit o magtanong kung bakit sila andoon, si Lola Esme ay tumingin sa kanila ng malalim at seryoso. "Akala ko'y napaalis ko na kayo," sabi ng matanda habang patuloy ang titig nito sa kanila. "Ngunit ngayon, mas malalim na ang naitapak ninyo sa baryong ito.
Kinilabutan si Leah. Lola, ano po bang ibig niyong sabihin? Sino yung babaeng nakita namin kanina? At ano ang ibig sabihin ng mga bulong sa labas ng aming kubo? Ngunit hindi sumagot si Lola Esme. Sa halip, niyaya niya ang tatlo papunta sa kanyang bahay. May malaking albularyo altar doon na punong-puno ng mga rebulto, mga dahon, at mga halamang nakasabit sa dingding. Sa harap ng altar, ipinakita ni Lola Esme ang isang lumang larawan ng baryo, kitang-kita ang mga simpleng bahay at masayang mga tao sa litrato. Ngunit sa dulo ng larawan, may isang babae na nakaitim na bestida na nakatayo at hindi nakangiti tulad ng iba. Ayan ang nagbabantay sa baryong ito. Isa siyang aswang, at marami ang nakuha na niya. Siya ang tagapangalaga ng mga lihim ng baryo, at kung ang sinuman ay manggahas na tuklasin ang mga ito, siya ang magpapakita, paliwanag ni Lola Esme. Tila namutla si Marco. So, kailangan naming umalis na ngayon. Paano kami makakaligtas? Ngumiti si Lola Esme, ngunit may halong lungkot ang kanyang mukha. Hindi madali ang makaalis, mga anak. Ang baryong ito ay hindi basta iniwan kung kailan mo gusto. May panata ang baryo sa mga aswang na naririto. Kung gusto ninyong makaalis, kailangang sundin ninyo ang bawat hakbang ng ritual at manatiling matapang hanggang sa huli. Sa gabing iyon, sinimulan ni Lola Esme ang isang ritual upang protektahan sina Rico, Marco, at Leah mula sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Inilagay niya ang mga dahon ng kamangyan at balat ng kahoy sa kanilang katawan, at tinuruan silang magdala ng mga bato at asin bilang proteksyon. Kapag sumapit ang hating gabi, maririnig ninyo ang tawag ng babae. Huwag kayong tumugon, huwag kayong magtago, at manatili lamang sa loob ng altar hanggang sa matapos ang ritual. Kung sino man ang matakot at lumabas, hindi na makakabalik, paalala ni Lola Esme. Nagsimula ang ritual, at sa loob ng altar, naramdaman ng tatlo ang bigat ng hangin. Parang pinipiga ang kanilang dibdib habang naririnig nila ang tila paos na boses ng babae sa labas, tinatawag ang kanilang mga pangalan ng paisa-isa. Rico, Marco, Leah, pabulong ngunit nakakalunos na tinig ang pumuno sa paligid. Kitang-kita ang kaba sa mukha ni Marco, ngunit pilit siyang pinapatatag ni Leah. Kaya natin to. Walang lalabas sa atin dito, tandaan mo ang sinabi ni Lola. Maya-maya, biglang nagkulay pula ang paligid ng altar, at tila ba may naglalakad-lakad sa labas. Nagsimulang manginig ang bintana at mga pader ng bahay ni Lola Esme, at napansin nilang unti-unting natutunaw ang asin na inilagay nila sa sahig. Sa matinding takot, hinawakan ni Rico ang mga kamay ni Marco at Leah. Kailangan natin magdasal, kahit ano, para lang huwag tayong sumuko. Sa bawat bulong nila ng dasal, naramdaman nilang unti-unting lumalakas ang kanilang loob. Bigla na lang nilang narinig ang malalakas na kalampag sa pinto ng altar. Para bang pilit itong binubuksan ng babae sa labas. Ramdam ng tatlo na ito na ang pinakamalaking pagsubok na haharapin nila, ang hindi bumigay sa takot. Sa oras na bumukas ang pinto, maaaring ang kanilang mga kaluluwa ang susunod na kukunin ng aswang. Sa kanilang patuloy na pagdasal, nakarinig sila ng paghinga sa may bintana, parang isang nilalang na gutom na gutom. Hindi nagtagal, ang mga mata ng babae ay sumilip sa maliit na siwang ng bintana, at nakita nila ang mapupulang mata nitong punong-puno ng kasakiman. Ngunit sa halip na matakot, nagsimula silang maghawak kamay at malakas na sumigaw, "Hindi mo kami matatakot." Biglang bumalik ang katahimikan. Nawalang parang bula ang pulang liwanag sa paligid at bumalik ang lamig ng gabi. Tahimik ang paligid, at nang buksan nila ang kanilang mga mata, si Lola Esme ay nakatayo sa harapan nila, nakangiti. "Nagtagumpay kayo," sabi ni Lola Esme habang ngumiti ng may pagmamalaki. "Ngayon, maaari na kayong makaalis sa baryong ito.
Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng sekreto ay dapat binubuksan. Mag-ingat kayo, dahil baka sa susunod na pagtatangka ninyo ng adventure, hindi na kayo mailigtas ng inyong tapang. Sa kanilang pag-alis mula sa baryo, huling narinig nila ang babaeng tinatawag ang kanilang mga pangalan, ngunit ngayoy dahan-daw ang nawawala sa hangin. Alam nilang kahit nakaalis sila, ang mga alaala ng liblib na baryo ay mananatili sa kanilang isipan, na parang isang aninong laging nakabantay sa bawat hakbang nila. Sa kanilang paglalakbay palabas ng liblib na baryo, naramdaman ni Rico, Marco, at Leia ang kaluwagan. Ngunit sa kabila ng kalayaan, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng bigat sa kanilang dibdib, lalo na't alam nilang marami pa ring lihim ang baryong iyon na hindi na nila masisilap kailanman. Hindi na sila tumingin pa pabalik, siniguro nilang mas mabilis ang kanilang paglalakad palabas ng baryo bago pa magdilim muli. Habang naglalakad sila, muling nagpakita si Lola Esme, ngunit ngayon ay tila may ibang anyo ang kanyang mukha, mas bata at mas maliwanag ang kanyang tingin. May halo ng lungkot at saya ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang tatlo. Salamat sa tapang ninyo, wika ni Lola Esme. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ng lugar ay nararapat pasukin, hindi lahat ng alamat ay dapat tuksuhin. Sa inyong tapang, nailigtas ninyo ang inyong mga kaluluwa. Ngunit may mga lumang halimaw na naghihintay ng susunod na mga dayo. Nagpasalamat ang tatlo kay Lola Esme bago tuluyang lumakad paalis ng baryo. Sa kanilang likuran, unti-unting naglaho ang anyo ng baryo, para bang isang panaginip na sama-sama sa hangin, at ang kalsada patungo rito ay natabunan ng makapal na fog. Wala ni isang bakas ng baryo ang natira sa kanilang likuran, parang hindi ito kailanman umiral. Makaraan ang ilang araw, bumalik sa normal na buhay ang tatlong magkakaibigan sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng kanilang panlabas na kapanatagan, dala pa rin nila ang karanasan sa liblib na baryo. Sa gabi, naririnig pa rin ni Leia ang mga bulong sa kanyang panaginip, tila tinatawag siyang bumalik. Si Marco naman ay natutulog na may ilaw sa kanyang kwarto, dala ang takot na baka isang araw ay muling sumilip ang pulang mata sa kanyang bintana. Isang araw, habang nasa eskwela si Rico, nakita niyang may isang kaklase ang nagbabasa ng lumang aklat tungkol sa mga aswang at alamat ng Iloilo. Tinignan niya ang aklat at, sa kanyang gulat, nakita niya ang isang litrato ng liblib na baryo. Isang lumang litrato ito, ngunit may isang pamilyar na mukha sa gilid, si Lola Esme, ngunit mas bata at nakaitim na bestida, katulad ng babaeng nakita nila noong unang gabi sa baryo. Nang tanungin ni Rico ang kanyang kaklase tungkol sa litrato, sinabi nito, ayon sa alamat, may isang babae daw sa liblib na baryo na nag-alay ng kanyang kaluluwa para protektahan ang baryo mula sa mga dayo. Siya daw ang tagapangalaga ng mga sekreto ng baryo, isang bantay, na nagpapakita kapag may nang-ahas na pumasok. Biglang kinilabutan si Rico. Naalala niya ang mga huling sinabi ni Lola Esme bago sila umalis ng baryo. Hindi niya maalis sa isip na marahil si Lola Esme mismo ang bantay na kanilang nakasalamuha, isang nilalang na pinaghalong tao at aswang, na may misyon sa baryo para takutin at itaboy ang mga hindi dapat nandoon. Isang gabi, nagtipon muli sina Rico, Marco, at Leia sa bahay ni Rico upang pag-usapan ang lahat ng nangyari. Lahat sila ay punong-puno ng tanong, ngunit ang isa sa mga tanong na hindi maalis sa kanila ay kung ang liblib na baryo ba ay tunay o isang dimensyon ng ibang mundo. Habang nag-uusap sila, biglang may kumatok sa pinto. Napahinto ang tatlo at napatitig sa isa't isa, lahat ay kinilabutan. Walang sinuman sa kanila ang nag-imbita ng iba, at ang kanilang mga puso ay tumibok ng mabilis habang ang katok ay dahan-daang nagiging mas malakas. Naglakad si Rico papunta sa pinto at dahan-daang binuksan ito. Sa labas, may isang sulat na nakalapag sa sahig. Walang nakasulat na pangalan, ngunit pamilyar ang amoy nito,
isang matapang na halimuyak ng halamang ginagamit ni Lola Esme sa kanyang altar. Binuksan ni Rico ang sobra, at nakasulat dito ang mga salitang, "Bumalik kayo, mga anak. Hindi pa tapos ang ating kwento. Ang liblib na baryo ay laging naghihintay." Nangilabot ang tatlo at sabay-sabay na tumingin sa isa't isa. Alam nilang sa kabila ng kanilang takot, tila hindi pa sila lubusang nakawala sa baryong iyon. At sa kanilang mga puso, may pangambang baka darating ang araw na wala silang ibang magagawa kundi ang bumalik sa baryo upang isara ang kwento ng kanilang pakikipagsapalaran. At habang nagdadalawang isip sila kung tatanggapin ang hamon ng lihim, unti-unting narinig nilang muli ang mga bulong, ang tawag mula sa di nakikitang mundo. Ang liblib na baryo ay hindi sila basta-basta pakakawalan. Makalipas ang ilang araw, hindi na matahimik ang tatlong magkakaibigan. Pare-pareho silang nanaginip ng mga bulong at pamilyar na mga aninong sumusunod sa kanila. Ang kaba na dati kanilang naiwan sa baryo ay unti-unting bumabalik. Ngunit ngayon ay mas malalim at tila may mas matinding puwersa na humihila sa kanila pabalik sa liblib. Si Leia ang unang nagmungkahi na bumalik sila. "Hindi ko na kinakaya," ani Leia. "Tuwing gabi, ramdam ko ang mga matang nakatingin, parang may gusto silang sabihin na hindi natin nakuha noong una." Sina Rico at Marco ay nag-aalinlangan, ngunit sa huli ay napapayag sila ng damdaming hindi pa natatapos ang kanilang kwento sa baryong iyon. Sa kanilang muling paglalakbay, dala nila ang mga gamit na ibinigay ni Lola Esme noong una, asin, mga dahon ng kamangyan, at ilang mahahalagang bato na pampaalis daw ng malas at masasamang espiritu. Muli silang naglakad patungo sa kalsadang dati nilang dinaanan. Ngunit sa kanilang pagdating sa lugar, napansin nilang wala ang dating daan papasok sa baryo. Ang lugar kung saan dapat ay makikita ang mga bahay ay tinubuan na ng makakapal na mga damo, at ang kalsada ay tila nawala. Nagtinginan ng tatlo. Baka wala na talaga ang baryo, bulong ni Marco, ngunit bago pa siya makatapos, biglang naramdaman nila ang isang malakas na ihip ng hangin na tila hinahatak sila. Nang lumingon sila, nagulat sila nang makita ang kalsadang biglang lumitaw na parang isang ilusyon. Nagpasya silang pumasok muli sa baryo. Tahimik na ang paligid, ngunit tila may mga matang nagmamasid sa bawat galaw nila. Nang makarating sila sa gitna ng baryo, nakita nilang nakatayo roon si Lola Esme, nakangiti at tila ba inaasahan ang kanilang pagbabalik. "Hindi kayo basta nakabalik dito para sa isang simpleng sagot lamang," sabi ni Lola Esme, malalim ang tingin sa kanila. "May kailangan kayong tapusin upang tuluyang makalaya." Si Lola Esme ay dinala silang muli sa kanyang bahay, ngunit ngayon ay iba na ang itsura nito, mas madilim at mas maraming kakaibang rebulto at simbolo sa mga dingding. Dito sinabi ni Lola Esme ang tunay na dahilan kung bakit hindi nila maalis sa isipan ang baryo. "Noong una kayong pumasok sa baryo, naging bahagi na kayo ng sumpa. Ang bawat taong tumapak dito ng walang pahintulot ay hindi makakaligtas sa kanyang mga anino. Ngunit may paraan para kayo ay makaalis, ngunit kinakailangan nito ng tapang na higit pa sa unang naranasan ninyo," paliwanag ni Lola Esme. Ayon sa kanya, may isang ritual na kailangan nilang isagawa upang tuluyang maputol ang sumpa at maibalik ang mga kaluluwang naligaw sa baryo. Ngunit babala ni Lola Esme, kailangan nilang harapin ang kanilang pinakamalalalim na takot. Bawat isa sa kanila ay dapat tumingin sa kanilang sariling mga anino, mga bahagi ng kanilang sarili na tinatakasan nila, dahil ito ang dahilan kung bakit hindi nila maiwan ang baryo. Binigyan sila ni Lola Esme ng tig-isang salamin at pinaupo sa paligid ng altar. Kapag nagsimula na ang ritual, makikita ninyo ang mga anyo ng takot na nasa inyong puso. Kapag bumigay kayo, ang baryo ang magtatagumpay at hindi na kayo makakalabas. Nagsimula ang ritual at unti-unting nagdilim ang paligid. Sa salamin sa kanilang harapan, nakita ni Rico ang sarili ngunit iba ang tingin nito.
isang anyong puno ng galit, mga matang mapupula na puno ng pagkasuklam sa mundo. Na-realize niyang kinakatawan ito ng takot niya na maging katulad ng kanyang ama, isang lalaking kinikimkim ang galit sa buhay. Nakipagtagisan si Rico sa kanyang sariling anino, at sa kanyang tapang at pagtanggap ng katotohanan, unti-unting naglaho ang anyo nito. Si Marco naman ay nakita ang sarili sa salamin na puno ng pangamba at takot, isang anino ng sarili niyang kakulangan ng kumpiyansa at paniniwala sa sarili. Ang aninong ito ay nagtatangkang pabulukon siya sa kanyang pagdududa, ngunit napagtagumpayan niya ito sa pamamagitan ng pagpapaalala ng tapang na natutunan niya mula sa kanyang mga kaibigan. Sa pagtanggap ng kanyang kahinaan, nawala ang kanyang anino. Si Leia ang pinakahuling humarap sa kanyang anino. Nakita niya ang kanyang sariling anyo, ngunit may isang malaking sugat sa kanyang puso. Ang anino niya ay kinakatawan ng kanyang takot na iwanan ng mga mahal niya, takot na palagi siyang mag-isa. Sa halip na labanan, niyakap niya ang kanyang anino at inamin sa sarili ang kanyang pangamba. Sa kanyang pagyakap sa katotohanan, naglaho ang anino sa salamin. Sa kanilang tagumpay sa ritual, nagliwanag ang altar at naglaho ang dilim sa paligid. Si Lola Esme ay ngumiti sa kanila, puno ng pagmamalaki. Ngayong napagtagumpayan ninyo ang inyong mga takot, maaari na kayong lumaya. Ngunit tandaan ninyo, hindi lahat ay magkakaroon ng tapang na humarap sa kanilang sariling anino. Dalhin ninyo ang inyong natutunan, sapagkat iyan ang magiging gabay ninyo sa buhay. Sa wakas, lumabas sina Rico, Marco, at Leia sa liblib na baryo, at sa kanilang paglingon, nakita nilang muli ang kalsadang dati nilang pinasukan ay wala na. Ang baryo ay tuluyan ng naglaho, at sa halip ay isang malawak na kagubatan ang nakapaligid sa kanila. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pauwi, dala ang mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga sarili at sa bawat isa. Ang mga alaalang minsang nagdala ng takot sa kanilang puso ay naging aral sa kanilang pagkakaibigan at sa kanilang pagharap sa buhay. Bagaman wala nang makakabalik pa sa liblib na baryo, ang tatlo ay nag-iiwan ng lihim na alala na hindi kailanman malilimutan, isang pangakong kanilang tinupad upang mahanap ang tunay na kalayaan. Tatlong magkakaibigan mula sa Maynila ang nagpasyang magbakasyon sa Aklan upang mag-relax at makawala sa stress ng lungsod. Sina Luis, isang malakas ang loob na adventurer, si Jessa, isang mapamaing mahilig sa kwento ng kababalaghan, at si Marco, isang realistang hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan, ay matagal nang magkakakilala. Hindi nila alam na ang simpleng pagbisita sa Aklan ay magdadala sa kanila sa isang nakakatakot na paglalakbay na babago sa kanilang mga pananaw sa mundo at maglalagay sa kanilang tapang sa matinding agsubok. Pagdating nila sa bayan, ramdam agad nila ang malamig na hangin at tahimik na paligid, parang may nakatagong sikreto ang lugar. Habang binabaybay ng tatlong magkakaibigan ang kalsada patungo sa maliit na baryo ng Kalibo, kapansin-pansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Maraming mga punong kahoy at mga lumang bahay na para bang hindi na dinadaanan ng tao. Pagdating nila sa baryo, napansin nilang kakaunti lamang ang mga tao at ang mga naroon ay tila umiiwas sa kanilang mga tingin. Nakaramdam si Luis ng pagkailang, ngunit binaliwala niya ito at sinabing baka natatakot lang ang mga tao sa mga dayo. Nakarating sila sa bahay na inuupahan sa tulong ni Aling Marta, isang matandang babae na kilala sa baryo. Tahimik lamang ito habang iniisa-isa ang mga silid ng bahay at tila may pinapaalalahanan. Bago sila umalis, nilapitan ni Aling Marta si Jessa at Bamulong, huwag kayong masyadong maglalabas kapag dapit hapon na. May mga nakikitang nilalang ang nagpapalibot dito sa amin kapag nagdidilim. Napalunok si Jessa sa kaba at napatingin kay Marco at Luis. Hindi pinansin ni Marco ang babala at tinuwanan lamang ito, habang si Luis ay nagkibit balikat lang.
Kinagabihan, nagpa siya ang tatlo na maglakad-lakad sa paligid para maghanap ng makakainan. Nakahanap sila ng maliit na karinderya at habang kumakain, napansin nila ang kakaibang tingin ng mga tao sa kanila. Parang may gustong sabihin ngunit nagdadalawang isip. Napaisip si Jessa sa sinabi ni Aling Marta, ngunit mas pinili nilang baliwalain ito. Pagbalik nila sa inuupahang bahay, napansin ni Jessa ang isang kakaibang ingay mula sa kagubatan sa likod ng bahay. Parang may naglalakad na mabigat at tila may humihinga ng malalim. Sinabihan niya sina Luis at Marco ngunit sinabing baka ingay lang ng hangin iyon. Gayunpaman, hindi pa rin mapakali si Jessa kaya't nagdesisyon siyang manalangin at humiling ng proteksyon. Pagsapit ng hating gabi, biglang may kumaluskol sa bintana. Parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa labas. Nang buksan ni Luis ang bintana, nakita niyang may mga anino ng mga tao sa labas, ngunit agad din itong naglaho. Nang bumalik siya sa higaan, naramdaman niya ang bigat sa dibdib at hirap makatulog. Parang may humihigop sa kanyang enerhiya at nagpaparamdam na may masamang mangyayari sa kanila. Kinabukasan, napagdesisyonan ng tatlo na tanungin si Aling Marta tungkol sa mga aswang sa baryo. Ayon kay Aling Marta, may kwento ang mga matatanda tungkol sa aswang na nagpapalit ng anyo kapag gabi. Hindi mo sila makikilala sa araw, pero kapag sumapit ang dilim, lumilitaw ang kanilang tunay na anyo, paliwanag niya. Hindi pa man nakakatapos si Aling Marta, bigla siyang nagpaalala, sa mga oras na ito, huwag kayong magpapakita sa labas. Nararamdaman nila ang dugo ng mga bagong dayo. Nang bumalik sila sa kanilang bahay, ramdam nila ang bigat ng bawat hakbang. Parang may nakamasid at umaaligid sa kanila. Dumidilim na at naririnig nila ang malalakas na huni ng mga ibon at kakaibang tunog ng hangin. Sa kalagitnaan ng gabi, biglang nagising si Jessa at napansin ang malaking anino sa pintuan ng kwarto. Napasigaw siya ngunit nawala ang anino bago pa man makalapit sina Marco at Luis. Kinabukasan, may nakita silang kakaibang markas sa paligid ng bahay, mga kalmo at tila mga bakas ng paa ng isang hindi pangkaraniwang hayop. Nakakaramdam na ng takot si Luis at nagsimulang maniwala na baka may katotohanan ang kwento ni Aling Marta. Napagdesisyonan nilang magbantay, ngunit sa takot at kaba, hindi na rin sila makatulog. Ramdam nila na hindi sila nag-iisa, at tuwing lumalalim ang gabi, lalo silang napapalibutan ng malamig na hangin at tila nagbabadyang panganib. Nagsimulang magdasal si Jessa ng mas malakas, habang si Marco ay nagtataka kung paano sila makakaalis sa lugar na iyon. Ngunit alam nilang kailangan nilang manatili sa bayan para malaman ang katotohanan, at kung paano nila matatakasan ang misteryosong puwersa na nagmamasid sa kanila sa dilim. Kinagabihan, habang natutulog ang tatlo, naramdaman ni Luis ang malamig na hangin na pumapasok mula sa bintana. Nagising siya sa tunog ng mga kalusko sa labas. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang anino sa di kalayuan, isang anyo ng isang babaeng may mahahabang kuko at naglalakihan ang mga mata. Ang kakaibang nilalang na iyon ay nakatingin diretso sa kanya at unti-unting papalapit sa kanilang bahay. Agad niyang ginaisang sina Jessa at Marco. Nang marinig ni Jessa ang description ng nilalang, natakot siya sapagkat ayon sa mga kwento ng matatanda, iyon ang itsura ng isang aswang na nagtatransform sa gabi. Lalong nakaramdam ng kaba si Marco na ngayon nahihirapang paniwalaan ang kanyang nakikita. Nang biglang nagkaroon ng mga malalakas na katok sa kanilang pinto, napansin nilang tila dumilim ang paligid. Pinatay nila ang ilaw, umaasang hindi sila makikita ng nilalang. Nanatili silang tahimik at nagdasal ng think time, ngunit naririnig pa rin nila ang kakaibang hininga ng aswang mula sa labas. Sa takot, hinawakan ni Jessa ang kamay ni Marco, habang si Luis ay kumukuha ng kutsilyo bilang pangdepensa. Nang makita nilang tila umaalis ang aswang mula sa kanilang pinto, napagpasyahan ng tatlong magkaibigan na kumilos ng palihim upang makahanap ng tulong.
Ngunit sa kanilang paglabas, biglang lumitaw ang aswang sa likod ng bahay. Bumilis ang kanilang mga hakbang, ngunit tila lalo silang hinahabol ng nilalang. Habang tumatakbo, naririnig nila ang matatalim na boses ng aswang na bumubulong, mga bagong dugo. Sariwang laman. Si Luis, sa kanyang tapang, ay sumigaw at hinarap ang aswang, hawak ang kutsilyo. Sinubukan niyang takutin ito, ngunit ngumisi lamang ang nilalang at biglang kumalat ang malaulap na dilim sa paligid. Nakita ni Jessa at Marco na tila nawawala ang kanilang mga kasama sa kadiliman. Biglang napilitan si Marco na maniwalang totoo ang kwentong ito ng kababalaghan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakas, napagtanto ng tatlo na tanging si Aling Marta lamang ang makakatulong sa kanila. Binalikan nila ang bahay ni Aling Marta at humingi ng saklolo. Nang dumating sila, sadyang seryoso si Aling Marta at may dalang mga anteng-anteng at isang bote ng langis na inaangkin niyang pangontra sa aswang. Sinamahan sila ni Aling Marta pabalik sa kanilang inuupahan, at sa kanilang pagdating, nakita nilang nag-aabang ang aswang sa tabi ng pintuan. Nang buhusan ito ng langis ni Aling Marta, nagsisigaw ang aswang at naglaho sa isang ulap ng itim na usok. Naging tahimik ang paligid matapos ang labanan, ngunit binalaan sila ni Aling Marta na hindi natatapos dito ang kwento. Hanggat hindi kayo nakakaalis ng baryo, hindi kayo ligtas, babala ni Aling Marta. Hindi ito ang huling pagtatagpo ninyo sa kanya. Kinabukasan, dinala ng tatlo ang kanilang mga gamit at nagmadaling umalis sa baryo. Habang binabaybay nila ang kalsada, pakiramdam nila'y sinusundan pa rin sila ng malamig na hangin. Hindi na nila inisip kung ano ang nangyari o kung totoo ba ang lahat, basta't alam nilang buhay sila at may dala silang karanasan na kailanman ay hindi nila makakalimutan. Mula noon, nagbago na ang kanilang pananaw tungkol sa mga kwento ng kababalaghan. At bagaman nakabalik sila ng Maynila, dala pa rin nila ang mga bakas ng takot at kaba na parabang nakamasid pa rin ang aswang sa kanilang mga anino. Pagbalik sa Maynila, pilit na binaliwala nina Luis, Jessa, at Marco ang nangyari sa Aklan. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila maiwasang maalala ang mga nakakatakot na imahe ng aswang at ang malamig na presensya na tila sumusunod pa rin sa kanila. Si Jessa ay nagsimulang magkaroon ng masamang panaginip kung saan nasa baryo pa rin siya at hinahabol ng anino sa dilim. Si Marco, kahit pa hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan noon, ay nagkaroon ng pagkabalisa at laging tumitingin sa likuran niya. Si Luis naman ay tila mas lumayo at naging tahimik. Isang gabi, nagkita-kita ang tatlo para pag-usapan ang kanilang mga nararamdaman. Napagdesisyonan nilang hindi lang nila pwedeng basta kalimutan ang nangyari. Ramdam nila na parang may bagay silang naiwan sa Aklan, isang sikretong bumabalik sa kanila at patuloy na nagpapahirap sa kanilang isipan. Habang tumatagal, naramdaman nilang kailangan nilang bumalik sa Aklan upang matapos ang kanilang takot. Kahit hindi kumbinsido, pumayag si Marco dahil sa walang katapusang bangungot ni Jessa at sa pagiging malulungkutan ni Luis. Nagdesisyon silang maghanda bago bumalik sa Aklan. Si Luis ay naghanap ng mga paraan kung paano labanan ng mga aswang, bumili siya ng bawang, asin, at mga anteng-anteng na pinaniniwalaang panlaban sa mga nilalang na ito. Sa huli, muling lumapit si Jessa kay Aling Marta upang humingi ng gabay. Sinabi ni Aling Marta sa kanila, "Ang takot na nararamdaman ninyo ay hindi lamang sa aswang, ito ay isang sumpa na kailangan ninyong tapusin." May dala siyang isang maliit na bote ng langis at isang dasal na kailangang bigkasan bago sumapit ang hating gabi. Ang sumpa ay magpapatuloy hanggat hindi ninyo hinarap ang nilalang sa kanyang teritoryo. Pagdating muli sa Aklan, bumalik ang kaba at takot sa kanilang dibdib. Ngayong gabi, napagpasyahan nilang bumalik sa kagubatan kung saan nila unang narinig ang mga kaluskos at nakaramdam ng presensya ng aswang. Habang naglalakad,
ramdam nila ang malamig na simoy ng hangin at ang tila mga matang nagmamasid sa kanila sa dilim. Sa kanilang pagtahak, naririnig nila ang pagbulong ng mga huni ng ibon at ang ingay ng mga sanga ng puno na parang binabantayan sila ng kagubatan mismo. Pagsapit ng hating gabi, nakarating sila sa isang abandonadong kubo na tila pinagmamay-arian ng aswang. Agad silang nagdasal, hawak ang bote ng langis mula kay Aling Marta, at naglagay ng asin sa paligid nila bilang proteksyon. Biglang lumitaw ang aswang sa di kalayuan, ang kanyang mga matay nagliliyab sa galit at kagutuman. Nagsimula siyang lumapit sa kanila. Unti-unting nagbabago ang kanyang anyo, ang kanyang mga kamay ay naging matutulis na kuko, at ang kanyang katawan ay nagmistulang itim na anino na bumalot sa paligid. Si Luis, sa kanyang matinding takot ngunit may tapang, ay isinuboy ang langis sa paligid at itinapon ang asin sa mga paa ng aswang. Sumigaw ang nilalang at unti-unting lumayo, ngunit hindi pa rin ito tuluyang nawala. Nang itinaas ni Jessa ang kanyang kamay, bigkas ang dasal na itinuro ni Aling Marta, nagliwanag ang lugar at nagkaroon ng isang malakas na pagsabog ng hangin. Ang aswang ay sumigaw sa galit at sakit hanggang sa tuluyan itong naglaho sa hangin, naiwan lamang ang malamig na usok at mabagsik na amoy sa paligid. Matapos ang kanilang huling pagtatagpo, ramdam ng tatlong magkaibigan ang kaluwagan sa kanilang dibdib. Tila nawala ang bigat ng takot at ang malamig na presensya na dati nilang nararamdaman. Alam nilang tuluyan na silang nakalaya mula sa sumpa at sa aswang na sumunod sa kanila hanggang sa kanilang mga panaginip. Bago sila tuluyang umalis ng aklan, bumalik sila kay Aling Marta upang magpasalamat. Hindi lahat ng bumabalik sa aswang ay nakakalaya, paalala ni Aling Marta. Ang tapang ninyo ang nagligtas sa inyo. Tandaan ninyo, hindi lahat ng kwento ng kababalaghan ay kathang-isip lamang. Minsan, kailangan lang natin itong harapin upang mapalaya ang ating mga sarili. Pagbalik sa Maynila, nagpatuloy ang buhay ng tatlong magkaibigan, ngunit may dala silang mas malalim na pananaw sa mundo. Si Luis, dating hindi naniniwala sa mga pamahiin, ngayon ay nagdadala ng maliit na bote ng langis bilang proteksyon. Si Jessa naman ay naging mas mapagmatsyag at mas maingat sa mga lugar na pinupuntahan niya. Samantalang si Marco, kahit realistang hindi agad naniniwala, ay nagsimulang maging mas bukas sa mga kwento ng mga kababalaghan. Ang karanasan nila sa aklan ay nagturo sa kanila na ang mga kwento ng katatakutan ay hindi basta-basta, at minsan, may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng logika. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay nina Luis, Jessa, at Marco. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pilit na pagbabalik sa dating gawi, ang bawat anino sa kanto, bawat pagkaluskos sa dilim, at bawat malamig na hangin ay nagdadala pa rin ng pangingilabot. Hindi nila malimutan ang kanilang pakikibaka sa aklan, at ang kanilang mga panaginip ay minsang binabalikan pa rin ng mga matang nagliliyab at matutulis na kuko. Isang gabi, habang mag-isa si Jessa sa kanyang apartment, naramdaman niya ang biglang paglamig ng hangin. Nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam, at nagdulot ito ng kakaibang kaba sa kanyang puso. Sa isang iglap, tila bumalik siya sa mga gabi ng takot sa aklan. Dali-dali niyang kinuha ang bote ng langis na bigay ni Aling Marta, itinakip ito sa kanyang dibdib at same time na nagdasal. Makalipas ang ilang saglit, nawala ang malamig na hangin at bumalik ang katahimikan. Ngunit ang pakiramdam ng pagkakaroon ng anino sa kanyang likuran ay hindi nawala. Ang mga pangyayaring iyon sa aklan ay tila nag-iwan ng marka, hindi lamang sa kanilang mga alaala kundi pati sa kanilang mga kaluluwa. Sa kabilang dako naman, si Marco at Luis ay naging mas mapagbantay at matulungin sa isa't isa. Minsan, nagkikita pa rin sila upang pag-usapan ang kanilang karanasan, nagtatanong kung talagang natapos na nga ba ang kanilang takot o kung ito'y huminto lamang pansamantala.
Sa kabila ng kanilang lakas ng loob, may natutunan ang tatlo sa kanilang paglalakbay. Sa kanilang mga paniniwala at pagpapakumbaba, natutunan nilang tanggapin ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng katwiran at logika. At bagaman ang aswang ay naglaho na, may mga gabi pa rin na sila'y nananalangan, umaasa na hindi na sila muling makakatagpo ng isang nilalang mula sa dilim. Sa huling pagkikita nilang tatlo, sabay-sabay silang nagdasal at tahimik na nangako sa kanilang mga sarili. Kailanman ay hindi na sila babalik pa sa Aklan. At sa kanilang pag-iwan ng lugar na iyon, iniwan din nila ang bawat kwento ng takot na kanilang naranasan, ngunit sa kanilang mga puso. Alam nilang kahit saan man sila magpunta, dala pa rin nila ang aral ng dilim.